Hi, ako si Rick Crick. Isipin mo na ikaw ay muling ipinanganak sa isang bagong mundo at sinanay ng tatlong maalamat na bayani na tumalo sa masamang Panginoon. Parang exciting, di ba? Yan ang nangyari sa isang batang nagising sa ibang mundo at sa halip na makita ang nanay at tatay gaya ng ginagawa ng karamihan sa mga sanggol. Ang kanyang mga mata ay nagbukas sa isang kalansay, isang babaeng mukhang mommy at matandang multo. Siya ay natakot at nagsimulang umiyak. Iniisip na baka kainin siya ng mga ito. Subalit sa kanyang pagtataka, siya ay inaalagaan nila ng mabuti at binigyan pa ng pangalan bilang si William. Matapos makasama ang mga ito sa loob ng 6 na buwan, ipinakita nila sa kanya ang labas ng kanilang tahanan na isang templo. Sa unang pagkakataong lumabas ang munting William, umiyak siya dahil napakaganda ng kanilang mundo. Noong una, akala niya ay nakakulong siya sa isang isinumpang lugar, na marahil ay parang isang impyerno. Subalit ngayon, pakiramdam niya ay maswerte siya at nagpapasalamat sa bagong pagkakataong ito sa kanyang buhay. Pagsapit ng 3 taong gulang ni William, nagsimula siyang matuto tungkol sa mundong iyon mula kay Gus, ang matandang multo. Lubos na hinahangaan ni William si Gus dahil napakatalino nito at tinuruan siya ng maraming bagay. Si Gus ay naniniwala na ang mga salita ay may malaking kapangyarihan. Upang ipakita kay William, siya ay nagsulat ng magic spell sa hangin na biglang naging apoy. Si William ay nagulat at si Gus ay sinabi na si William ay isang wizard. Habang naglalakad sa templo, nalaman ni William ang tungkol sa mga Diyos ng mundong iyon, at ang estatwa ng isang Diyosa ang nagbigay ng mga katanungan sa kanyang isipan. Nang tanungin niya tungkol dito si Mary, ang mommy lady, ipinaliwanag niya na ang estatwa ay ang Diyosa na si Grace, ang nangangalaga sa pag-ikot ng buhay at kamatayan. Hindi nagtagal, dumating ang kalansay na nagngangalang Vlad na may kasamang baboy ramo para sa kanilang hapunan. Habang sila ay kumakain, sinabi ni Vlad sa batang si William na tuturuan siya nito kung paano manghuli ng baboy kapag siya ay tumanda. Subalit naniniwala si Mary na si William ay bata pa at hindi dapat mag-alala tungkol doon. Si Gus ay sumang-ayon kay Mary at iniisip na dahil matalino si William, dapat patuloy siyang mag-aral ng magic sa ngayon. Sa sobrang talino ni William ay marunong na siyang magbasa at magsulat kahit siya ay 3 taong gulang pa lamang. Tinanong ni William si Mary kung saan nanggagaling ang tinapay na kinakain nila, gayong wala naman silang kusina. Si Mary ay ngumiti lang at sinabing ito ay sikreto. Si William ay nakakaramdam na parang lahat sila ay may mga sikretong hindi sinasabi sa kanya. Madalas siyang nagtataka kung bakit sila nakatira ng malayo sa iba, bakit walang katulad niya, at kung bakit ang kanyang 3 kaibigan ay hindi na nabubuhay tulad niya. Gayunpaman, si William ay may mga sekreto din. Sa kanyang kaisipan, naaalala niya ang isa pang buhay bilang isang tao bago siya dumating sa mundong iyon. Pagkaraan ng ilan pang mga taon, makikita ang isang binatang William na nagsasanay kasama si Vlad. Laging sinasabi ni Vlad na ang pagkakaroon ng malakas na kalamnan ay susi, dahil gamit yon, malalampasan ng isa ang halos anumang bagay. Ito ay tulad ng isang pagsasanay ng superhero, subalit sa impyerno. Matapos magtrabaho ng husto at pagpawisan ng husto, nagsimulang matuto si Will ng mahika mula kay Gus. Siya ay naging magaling sa paggawa ng apoy gamit ang kanyang mga spells, subalit pinag-aaralan niya pa rin na kontrolin ito ng maayos. Sinabi ni Gus kay Will na hindi siya mahilig gumamit ng makapangyarihang spell, dahil naniniwala siya na mas maganda na maging talagang mahusay sa mga simpleng spells. Mayroon ding kawili-wiling pananaw si Gus. Sinabi niya kay Will na ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo ay hindi magic, kundi ang pera. Nagbibiro niyang sinabi na kung maraming pera si Will, kaya niyang bigyan ng solusyon ang anumang problema, at dapat matuto siyang maging matalino dito. Maya-maya ng gabing yun, si Mary ay kinausap si Will tungkol sa mga Diyos na hindi gaanong mabuti. Ipinahayag niya ang tungkol sa isang Diyos na nagngangalang Stagnate, na siya ring Diyos para sa mga tulad niya, ni Gus, at Vlad na hindi talaga nabubuhay. Ibinahagi niya ang isang nakakagulat na bagay kay Will matagal na panahon na ang nakalipas. Siya, si Gus, at si Vlad ay katulad niya. Sila ay mga dating tao din, subalit may nangyari na naging dahilan sa pagpanig nila kay Stagnate at iniwan ang mabubuting Diyos. Matapos yun si Mary ay tumigil sa pagsasalita tungkol dito, at sinabing ito ay isang paksa para sa susunod na araw. Kalaunan, lumabas si William at natutunan kung paano manghuli ng ibon,
subalit talagang nalulungkot siya tungkol dito. Nang kausapin niya si Vlad tungkol sa kanyang nararamdaman, sumagot si Vlad na naiintindihan niya. Ayaw din ni Vlad na makasakit ng mga bagay, pero minsan ay kailangan nila itong gawin upang manatiling buhay. Isang araw, si Vlad ay gustong makita kung gaano karami ang natutunan ni William, kaya naman iminungkahi niya na dapat silang magkaroon ng isang magiliw na laban. Sinabi ni Vlad kay William na maaari niyang gamitin ang lahat ng magic na itinuro sa kanya ni Gus. Habang sila ay nagsisimula, sobrang bilis ng paggalaw ni Vlad patungo kay William, subalit mabilis din si William at tumalon palayo. Si William ay sinubukan na dakipin si Vlad gamit ang isang spell na gumagawa ng sapot, subalit si Vlad ay masyadong malakas at winasak lang ito. Sa huli, si Vlad ay nanalo sa laban, subalit talagang ipinagmamalaki niya kung gaano karami ang natutunan ni William para sa kanyang edad. Si Vlad pagkatapos ay nagsalita tungkol sa kanilang nakaraan, sinabi na si Gus ay totoong malakas na magician na tumalo sa malalaking mga halimaw. Sinabi rin niya kay Will na tinawag siyang Ogre of War at si Mary bilang anak ni Mater, subalit hindi na nila ito masyadong pinag-uusapan dahil medyo nakakalungkot ang mga kwento nila, at sa tingin nila ay masyado pang bata si Will para marinig ang mga ito. Ibinahagi rin ni Gus na noong una, hindi niya naisip na dapat nilang alagaan si Will, subalit ngayon, sa tingin niya ay napaka-espesyal ni Will at maaaring makatulong sa kanila. Kinaumagahan, habang si William ay busy sa pagtatrabaho sa bukid, si Mary ay sinabi sa kanya na siya ay pupunta sa templo upang manalangin. Napansin ni William na madalas siyang pumupunta sa templo at sinasabi sa kanya na bawal siyang pumasok. Matapos yun, pagkatapos magsanay kasama si Vlad, nakita niya si Mary na may dalang tinapay na nakuha niya mula sa loob ng templo. Kinaumagahan, dahil siya ay mabuting batang lalaki, si William ay palihim na pinuntahan si Mary upang makita kung ano ang kanyang ginagawa. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya si Mary na napapalibutan ng apoy. Sinubukan ni William na iligtas si Mary subalit siya ay nasaktan sa proseso. Nakahiga sa kanyang kama, nasasaktan mula sa mga sugat, si Mary ay talagang malungkot at pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat ng ito. Masama rin ang pakiramdam ni Vlad at sinabing dapat ay binabantayan niya si William ng mas mabuti. Si Gus ay mabilis na sumagot, sinusubukan na patawanin ang lahat, sinabi sa kanila na ang mga pinsala ni William ay hindi kasing sama ng kanilang hitsura. Siya ay gagaling, subalit maaaring magkaroon ng mga peklat. Pagkatapos niyang magsalita ay tuluyang nagising si William, subalit si Mary ay masama talaga ang pakiramdam sa nangyari at sa lahat ng bagay. Sinabi niya kay William na ang espesyal na tinapay na ibinibigay niya sa kanya ay talagang regalo mula sa isang napakahalagang Diyosa na tinatawag na Mater. May malaking bagay din siyang ibinunyag. Siya ay sinasaktan gamit ang apoy bilang isang parusa dahil gumawa siya ng isang maling pagpiling matagal na ang nakalipas. Pinili niyang pumanig kay Stagnate sa halip na manatiling tapat kay Mater. Gayunpaman ang tinapay na ibinibigay niya kay William ay dahil sa pagdadasal niya kay Mater, kahit masakit para sa kanya, at palagi niya itong ginagawa bago pa ipanganak si William. Nang marinig ang lahat ng ito, nagpasya si William na sumama kay Mary sa pagdarasal kay Mater. Ang oras ay parang si The Flash, at 5 taon ang lumipas ng mabilis. Isang araw, pagkatapos ng ilang mga taon, nakita ni Mary si William na gumagawa ng napakahaba at mahirap na panalangin ng hindi gumagawa ng tunog, at ito ay tumatagal ng 5 buong araw. Si Mary ay proud na proud siyang tinitingnan, at pagkatapos nito, oras na para matuto pa si William ng magic. Pinibigyan siya ni Gus ng mga mahihirap na spells, at kapag tapos na kay Gus, nagsasanay siya kasama si Vlad. Si Vlad ay may surprise, nakahuli siya ng isang kalansay upang lumaban kay William. Ang kalansay ay biglang bumangon, handang salakayin si William, subalit ginamit ni William ang kanyang espada at madaling nanalo. Si Vlad ay sobrang humanga at sa tingin niya ay handa na si William para sa isang mas malaking pagsubok. Pumunta silang dalawa sa isang kalapit na lungsod at hinanap ang nakatago na daanan sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Vlad kay William na dati ay puno ito ng mga tao, subalit ngayon ay puno na ito ng mga nilalang tulad ng mga undead. Hinamon niya si William na dumaan dito at bumalik ng mag-isa, subalit sa pagsisimula pa lang ni William, lumitaw na ang dalawang kalansay. Gayunpaman, hinambalo sila ni William ng walang kahirap-hirap.
Iniisip ni William ang kanyang buhay at ibinahagi na sa kanyang lumang mundo ay palagi siyang nag-iisa. Subalit sa mundong ito ay kabaliktaran dahil palagi niyang kasama si Gus, Mary at Vlad. Habang siya ay napapaisip, lumapit sa kanya ang isa pang undead na nilalang. Si William ay tumalo ng napakataas sa tulong ng mahika at winasak ang nilalang gamit ang kanyang espada, subalit sa kasamaang palad, naputol ang kanyang espada. Nagsimulang magpanik si William, iniisip na paano niya maipagtatanggol ang kanyang sarili, subalit nakakita siya ng isang sibat sa lupa. Sa una, akala niya ay simpleng sibat lang ito, pero sa totoo lang ito ay espesyal na ginawa ng mga duwende. Lalong naging kakaiba ang mga pangyayari nang makita niya si Gus sa hamog. Ngunit may hindi tama, si Gus ay sinimulan siyang salakayin, sinusubukan siyang patayin. Si William ay sobrang nagtataka, bakit ito ay gagawin ni Gus? Kalaunan ay mas lalong naging masama ang mga bagay nang gumamit si Gus ng mahika upang buhayin ang isang malaking nilalang na bato na agad na sumugod kay William. Si William ay nakaiwas at natuklasan ang kahinaan ng nilalang, dahilan upang ito ay bumagsak. Gayunpaman si Gus ay ayaw magpaawat, patuloy siyang gumagamit ng mahika upang salakayin si William. Ang isa sa kanyang mga spell ay tumama kay William, at napagtanto ni William na maaari niyang gamitin ang natagpuang sibat laban sa mga multo. Iniisip niya na siguro ay kailangan niyang harapin si Gus ng seryoso, subalit pagdating ng oras na lumaban si William, napagtanto niya na ito ay hindi niya kayang gawin. Pinigilan ang kanyang sarili, si William ay iniisip na hindi niya kailanmang magagawang saktan si Gus sa kadahilanang ito ay nakikita niya bilang ang kanyang magulang. Sa totoo lang, mas gugustuhin niyang saktan ang kanyang sarili kaysa ang saktan si Gus. Maya-maya ay biglang tumawa si Gus ng malakas, ibinunyag na sinusubukan lang niyang turuan si William ng isang mahirap na aralin. Si William ay medyo nabigla dahil nakikita niyang hindi sinasabi ni Gus ang buong katotohanan, subalit mas pinili niyang manahimik. Matapos ang araw na iyon, si Vlad ay sinimulan na dalhin si William ng mas madalas sa lugar na puno ng mga undead na nilalang. Gusto ni Vlad na mas lalong gumaling si William sa paggamit ng kanyang sibat. Si William ay napansin na parang mas madalas siyang pinapapunta doon, subalit sa paglipas ng panahon, ang mga undead ay hindi na nakakatakot o mapanganib para sa kanya. Isang gabi, nagkaroon ng ideya sina Gus at Vlad na sabihin kay William ang patungkol sa masamang nakaugalian ng mga tao na tinatawag na pagsusugal. Ngunit bago pa sila makapagsimula, si Mary ay biglang pumasok at binigyan sila ng isang malaking words of wisdom. Si William ay napapaisip na sila ay palagi nitong pinapagalitan na parang isang ina sa kanyang anak araw-araw. Kalaunan, si Gus ay sinabi kay William na malapit na ang kanyang ika-15 kaarawan. Sinabi rin niya kay William na magkakaroon siya ng malaking hamon laban kay Vlad. Si William, dahil matapang, ay nagsabi kay Gus na nakahanda na siya at gustong manalo. Subalit sinabi sa kanya ni Gus ang isang sekreto. Iminungkahi niya na maaaring isang magandang ideya para kay William na matalo ng kusa. Si William ay naguguluhan, bakit niya gagawin iyon? Wala siyang nakuhang sagot mula kay Gus, Vlad, o Mary tungkol sa kanilang nakaraan, kaya naman si William ay nagpasya na huwag makinig kay Gus. Si William ay nagkaroon ng palaisipan. Kapag siya ay humantong sa wastong gulang, kakailanganin niyang pumili ng isang Diyos na ipagdarasal sa kanyang buong buhay. Bilang kapalit, siya ay bibigyan ng nasabing Diyos ng isang espesyal na regalo. Gayunpaman, si Vlad ay binalaan siya na ang mga kaloob na ito ay maaaring minsan ay may kapalit na mga hamon. Dahil si William ay malapit ng maging ganap na lalaki, nagpasya si Vlad na dapat silang magdiwang. Magkasama silang uminom subalit nauwi sa kalokohan at pagiging kengkoy. Nang sila ay bumalik sa kanilang silid, hindi nila sinasadyang nakita si Mary habang nagpapalit ng damit. Sinubukan nilang tumingin ng hindi niya nalalaman, subalit si William ay natisod sa kung anong bagay at sila ay nahuli. Si William ay kuhang-kuha ang inis ni Mary at siya ay binigyan ng isang malakas na sapak sa kanyang mukha. Sa sumunod na araw, habang si William ay nagsasanay, si Mary ay lumapit na may dalang kumikinang na hanay ng baluti. Tinanong niya si William kung alin sa mga Diyos ang gusto niyang bigyan ng kanyang katapatan kapag siya ay 15 taong gulang na. Dahil may kumpiyansa, agad na sinabi ni William kay Mary ang kanyang pinili. Matapos yun ang oras ay dumating para sa malaking tunggalian laban kay Vlad, at si Vlad ay nagtakda ng isang panuntunan,
sinabi na tanging espada lang ang kailangan nilang gamitin at hindi pinapayagan ang magic. Habang nagsisimula silang maglaban, si Vlad ay masyadong agresibo. Si William ay ginagawa ang kanyang makakaya gamit ang isang baluti upang harangan ang mga pag-atake ni Vlad. Hinagis niya rin ang kanyang sibat patungo kay Vlad, subalit ito ay hindi umubra. Sa isang malaking galaw, si William ay tumalon kay Vlad, nakahanda na ang espada subalit si Vlad ay masyadong mabilis. Nahuli niya si William at hinambalos sa lupa, at sa isang iglap, si William ay tuluyang natalo. Matapos ang kanilang laban, si Vlad ay binigyan ng regalo si William. Ito ay isang mahiwagang espada na kayang kumuha ng life energy mula sa sinumang pinutol nito, at si Vlad ay sinabi kay William na gamitin ito ng maayos. Si William ay napatingin sa mahiwagang espada, halatang makapangyarihan, subalit binalaan siya ni Vlad na mag-ingat. Kung ito ay gagamitin niya ng sobra, maaari siyang maging malakas, subalit maaari rin itong mawalan ng kontrol. Ito ay hindi basta ordinaryong espada lamang, ito ay may pangalan, tinawag bilang ang isinumpang espada. Maya-maya si Vlad ay huminga ng malalim, sinabi na oras na upang malaman ni William ang lahat. Sinimulan ni Mary ang kwento. 200 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng isang malaking digmaan. Nais ng mataas na hari na pagharian ng buong mundo, kaya naman lumikha siya ng malalaking hukbo ng mga nakakatakot na demonyo. Sa sobrang kasamaan ng mga demonyo, nag-alay sila ng dugo sa kanilang Diyos na tinatawag na God of Dimensions. Ito ay hindi nagustuhan ng dalawang Diyos na si Tyrant at Stagnate, nais nilang pigilan ng mataas na hari at ang kanyang hukbo ng mga demonyo. Bumuo sila ng sarili nilang mga tropa at nagsimula ng malaking digmaan laban sa mga demonyo. Gayunpaman may sikreto ang mataas na hari, mayroon siyang kaparehong cursed sword na hawak ngayon ni William. Sa pamamagitan nito, maaari siyang gumawa ng mas maraming sundalong demonyo gamit ang sarili niyang dugo. Si William ay nagulat, akala niya ay nandaraya ang mataas na hari sa ginawa niyang iyon. Ang tanging paraan upang patayin ang mataas na hari ay sa pamamagitan ng mga blades, sa kadahilan ng hindi umuubra sa kanya ang mga palaso o magic spells. Akala ng lahat ay malapit nang magwakas ang sanlibutan, subalit nagkaroon ng plano si Gus. Si William ay naalala ang lahat ng mahusay na itinuro sa kanya ni Gus at mabilis niyang nahulaan ang plano. Nais ni Gus na pumuslit sa kastilyo at nakawin ang cursed sword sa hari, dahil sa ganung paraan, siya ay hindi na makakagawa pa ng mga demonyo. Sa tulong ng kanyang mahika, matatalo ni Gus ang mga demonyo at si Vlad ang haharap sa mataas na hari, pagkatapos ay gagamitin ni Mary ang kanyang healing spells upang tumulong kay Vlad. Si William ay napangiti sa pag-aakalang alam niya kung paano natapos ang kwento, subalit si Vlad ay umiling sa kanyang ulo, sinabi na hindi yun madali gaya ng iniisip ni William. Hindi nila natalo ang mataas na hari dahil ito ay may ibinunyag, siya mismo ay isang demonyo. Sinabi ni Vlad na sinubukan niya ang kanyang makakaya, subalit ang mataas na hari ay napakahusay sa kanyang espada. Kahit magtulong sina Gus at Mary, ito ay hindi nila magawang talunin. Sa halip na harapin ang mataas na hari, gumamit sila ng mahika upang siya ay mahulog sa isang malalim at madilim na butas na tinatawag na abyss. Matapos yun si Stagnate, ang Diyos na kumokontrol sa mga undead na nilalang, ay pumunta sa kanila at gumawa ng isang kasunduan. Ang tatlo ay tutulungan niya na alisin ang lahat ng demonyo sa lungsod, subalit kailangan nilang sumali sa kanyang undead na hukbo. Sila ay sumang-ayon, kaya si Vlad ay naging isang kalansay, si Mary ay naging isang mami, at si Gus ay naging isang multo. Tinupad ni Stagnate ang kanyang pangako at pinalayas ang mga demonyo, subalit ibinunyag nila kay William ang isang nakakaiyak na sekreto. Dahil sa kasunduan na ginawa nila kasama si Stagnate, hindi na sila maaaring umalis sa lungsod. Makalipas ang 200 taon, si William ay nagpakita, at ang huling bahagi ng kwento ay tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Vlad na isang grupo ng mga demonyo ang nagdala kay William sa lungsod, at nais nilang isakripisyo si William upang palayain ang mataas na hari. Si William ay hindi makapaniwala sa narinig, tumulo ang sipon kasabay ng pawis. Ngayon ay alam na niya kung bakit ito ay inilihim nila sa kanya, na pagtanto na sinusubukan lang nilang protektahan siya. Si Mary ay kinausap si Will at sinubukan na ipaliwanag ang mga bagay. Dahil siya ay dinala ng mga demonyo doon, tiyak na may mga taong nakatira sa malapit.
Ibinunyag niya na hindi sila sigurado kung ano ang nangyayari sa mundo sa labas, kaya naman mahalaga para kay William na maging matatag. Nagsalita siya tungkol sa pagnanais na maglakbay at bumalik balang araw pagkatapos magkaroon ng higit pang mga pakikipagsapalaran. Pangarap niyang magkaroon ng pamilya at maipakilala sila kay Mary at Vlad, na sa tingin niya ay kanyang mga magulang. Ngunit binigyan siya ni Mary at Vlad ng ilang mga payo. Pinaalalahanan siya ni Mary na laging gumawa ng mabubuting bagay at manalangin. Si Vlad ay ngumiti at sinabi na tanging si William ang kanyang naging pinakamahusay na mag-aaral. Si Mary ay niyakap siya ng mahigpit, sinabi na natutuwa siyang maging magulang ni William at mahal na mahal siya nito. Si William ay napatingin sa kanila na parang naguguluhan, iniisip na parang may kakaiba sa mga sinasabi nila at parang hindi na sila magkikita. Maya-maya si Stagnate ay bigla na lamang lumitaw. Ibinunyag niya na naroon siya upang kunin ang mga kaluluwa ni Vlad, Mary at Gus dahil sa isang kasunduan na ginawa nila noon pa man. Si Gus ay biglang pumasok sa eksena, sinabihan si William na tumakas na, at mabilis na pinakawala ng kanyang malalakas na spell papunta kay Stagnate. Sa mga sandaling iyon, akala ng lahat ay nagtagumpay sila nang nawala si Stagnate, subalit ito ay biglang bumalik at inatake si Gus, pagkatapos si Mary at Vlad. Si Stagnate ay lumapit kay Will, nag-aalok sa kanya ng pagkakataong sumali sa kanyang hukbo ng mga undead at mabuhay magpakailanman kasama sina Vlad, Mary at Gus. Sinabi niya kay Will na pag-isipan ito ng mabuti at tuluyang umalis. Ang mga luha sa mukha ni Will ay lumalabas habang buhat-buhat niya ang katawan ng kanyang mga kaibigan pabalik sa kanilang tahanan. Subalit kinaumagahan, nagising siya at nakita niyang maayos na sina Vlad, Mary at Gus. Si William ay may isang bagay na sinabi. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay bago ang kasalukuyan, kung saan hindi siya naging mabuting tao, subalit ngayon ay nais niyang magbago at gumawa ng mabuti. Si Mary ay bigla siyang sinampal, sinabi na hindi siya dapat makonsensya sa kanyang nakaraan. Sa sumunod na araw, si William ay muling nakipagkita kay Stagnate. Matapang niyang sinabi kay Stagnate na ayaw niyang sumali sa kanyang grupo. Si Stagnate ay namangha sa kanyang tapang, subalit nagpatawag ng mga kalansay mula sa lupa upang siya ay salakayin. Nag-alok si Stagnate kay Will ng isa pang pagkakataon na sumama sa kanya, at nagawa pang tirahin ang kanyang sarili, upang ipakita kay Will ang isang tasa ng kanyang dugo. Bilang kasunduan, kailangan itong inumin ni Will. Habang papalapit sa tasa, si William ay biglang hinugot ang kanyang espada at inatake si Stagnate, mabilis na pinutol ang kanyang braso. Bilang pagganti, si Stagnate ay pinakawala ng isang ahas na umatake kay Will mula sa likuran, dahilan sa pagkawalan ng kanyang kamalayan. Nang magising si Will, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang dimensyon. Isang misteryosong babae ang naroon, nagtatanong sa kanya kung bakit ayaw niyang sumama kay Stagnate. Si William ay sinimulang ipaliwanag na sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya totoong patay, subalit pakiramdam niya ay wala na siyang tunay na dahilan upang mabuhay. Matapos niyang makarating sa mundong ito, nagpasya siyang gusto niyang mamuhay ng mapayapa at masaya. Kaya, determinado siyang protektahan sina Vlad, Mary at Gus, na nag-alaga sa kanya na parang isang tunay na pamilya. Maya-maya ang babae sa kanyang harapan ay biglang ibinunyag ang kanyang sarili, sinabi na isa siyang Diyosa ng liwanag. Gumawa sila ng isang kasunduan, nangako na siya ay tutulungan at kailangang protektahan. Sa pamamagitan ng kanyang suporta, si William ay nakaramdam ng lakas at nagsimulang manalangin. Matapos yun, si Stagnate ay napagtanto na si William ay tinulungan ng makapangyarihang Diyosa na nagngangalang Grace. Galit na galit, pinakawalan ni Stagnate ang kanyang mga kalansay na sundalo upang salakayin si Will. Subalit si Will, sa isang malakas na galaw lamang, ay winasak silang lahat. Sinubukan ni Stagnate na tumakas, subalit sa tulong ni Grace, nakita ni Will kung saan siya patungo at mabilis na hinabol. Ito ay pumunta sa templo kung saan naroon ang kanyang mga kaibigan na sina Vlad, Mary at Gus. Doon, nakita niya si Stagnate na malapit nang patayin si Mary at Vlad. Sinubukan niyang pigilan si Stagnate subalit alam niyang hindi siya makakarating doon sa tamang oras. Gayunpaman, sa mga sandaling iyon, lumitaw ang isa pang Diyosa. Nakilala siya ni Will bilang ang palaging ipinagdarasal ni Mary. Napagtanto niya na hindi galit ang Diyosa kay Mary sa kabila ng ginawa nilang kasunduan kay Stagnate.
Si Mary ay hindi malaman ang kanyang mararamdaman at nagsimulang umiyak. Gamit ang pagkakataong iyon, si Will ay inatake ng kidlat si Stagnate, subalit madali itong pinigilan ni Stagnate gamit ang kanyang sariling mahika. Sinubukan ni Vlad na tumalon upang umatake, subalit mabilis na umiwas si Stagnate. Sinamantala ang pagkakataon, si William ay sumugod, tinusok si Stagnate gamit ang kanyang espada. Patuloy siyang umatake hanggang sa tuluyang natalo si Stagnate na naglaho sa manipis na hangin. Ang lahat ay masaya matapos ang pangyayari at nagpapasalamat sa pagkakaligtas sa kanila. Subalit sa kalagitnaan ng pagpaplano ng isang malaking selebrasyon, sina Mary at Vlad ay biglang bumagsak. Ipinaliwanag nila na kung wala si Stagnate, hindi sila maaaring magpatuloy sa pamumuhay bilang mga undead. Si William ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, kahit sobrang lungkot. Sinabi nila kay William na hindi na niya ito mababago. Ipinagmamalaki nila kung gaano kabuting tao si William at nais nila na palagi niyang gawin kung ano ang sa tingin niyang tama. Sa maikling sandali, nakita ni Will kung ano ang hitsura ni na Mary at Vlad bilang mga tao bago sila naging undead. Maya-maya si Gus ay sumama sa kanila, at lahat sila ay gumugol ng isang magandang gabi ng magkasama. Kinaumagahan, pumanaw na sina Mary at Vlad, at ang kanilang mga espiritu ay napunta sa Diyosa. Nang si Will ay magising, siya ay nagulat nang makita si Gus na naroon pa din. Ibinigay ni Gus kay Will ang lahat ng kanyang ipon at ibinunyag na gumawa siya ng sarili niyang kasunduan kay Grace dahil kailangan ng isang tao upang bantayan ang sale, nang sa ganun ay masiguradong hindi makakalabas ang isang masamang nilalang na pinangalanang Soldier. Inayos ang kanyang mga gamit, si Will ay tuluyang nagpaalam kay Gus at sinimulan ang kanyang pakikipagsapalaran. Kasunod nito, mayroong isang flashback na nagpapakita kay Vlad at Mary noong sila ay mga tao na nilalabanan si Stagnate. Si Vlad ay sinabi kay Mary na ang paparating na laban ay lubhang mapanganib at marahil ay hindi siya dapat na sumama, subalit nais ni Mary na lumaban kasama si Vlad kahit na anong mangyari. Ang totoo, si Vlad at Mary ay tunay na nagmamahalan. Habang naghahanda para sa laban, pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap para sa kinabukasan. Si Vlad ay sinabi na kung sakaling magkaroon sila ng anak na lalaki, dapat nila itong pangalanan bilang William na ipinangalan nila kay Will. Ipinagpatuloy ni Will ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng matapang na pakikipaglaban at pagtalo sa ilang nakakatakot na halimaw sa isang kagubatan. Pagkaraan ng ilang araw, natagpuan niya ang isang lungsod na nawasak. Naghanap siya kung saan-saan, subalit wala siyang makita na kahit sino. Kaya, si Will ay nanalangin sa Diyosa, umaasa na ang mga kaluluwa ng mga taong naninirahan doon ay makatagpo ng kapayapaan. Matapos yun, si Will ay muling nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, isang baboy ramo ang biglang tumakbo palapit sa kanya. Si Will ay agad na napigilan ng baboy ramo, subalit nakita niya ang isang palaso na nakatusok sa likuran ng baboy. Kalaunan isang duwende na may palaso ang lumabas mula sa likod ng mga puno, at ito ay nagalit sa pag-aakalang kinuha ni Will ang kanyang target para sa hapunan. Gayunpaman ipinaliwanag ni Will na sinubukan siyang tirahin ng baboy ramo, at dinidepensahan niya lang ang kanyang sarili. Ang duwende ay medyo natauhan at sila ay saglit na nag-usap, hanggang sa kalaunan ay naisip nilang pakuluan ang baboy ramo at sabay na kumain. Ang duwende ay sinabi ang kanyang pangalan bilang si Meneldor. Si Will ay nagtanong kung maaari niyang bisitahin kung saan nakatira si Meneldor, subalit sumagot ang duwende na hindi yun magandang ideya. Nang gabing iyon, si Will ay gumawa ng apoy at iniisip niya kung paanong naging half-elf si Meneldor at mukhang kasing edad niya lang. Nang siya ay makatulog, nanaginip siya tungkol sa isang malaking apoy at kay Meneldor. Pakiramdam niya ay isang espesyal na mensahe ang panaginip, at nagising siya na nag-aalala na may mangyaring masama kay Meneldor. Ginamit ni Will ang kanyang mahika upang makita kung saan naglakad si Meneldor, at pagkatapos ay sinundan ang kanyang mga landas. Dumating siya sa ibang lungsod at nakita niya ang dalawang tao doon, subalit bago pa siya makalapit, may mga lalaki na nagsimulang umatake ng palaso sa dalawang tao. Mabuti na lang si Will ay nailigtas sila sa tamang panahon. Nang tingnan niya ang isa sa mga palaso, napagtanto niyang galing iyon sa palaso ni Meneldor. Sinabihan ni Meneldor ang kanyang mga kaibigan na salakayin ang lungsod, at pagkatapos ay sinubukan ding tirahin si Will. Ginamit ni Will ang kanyang baluti upang protektahan ang kanyang sarili,
Subalit si Meneldor ay gumamit ng isang makapangyarihang fairy magic na nagpagalaw sa lupa. Ginamit ni Will ang sarili niyang mahika upang pigilan ang paggalaw ng lupa, na mukhang ikinagulat ni Meneldor, subalit hindi sumuko ang kanyang mga kasamahan. Sinimulan nilang umatake ng malaking fire spell kay Will, subalit napigilan niya ito ng walang kahirap-hirap. Si Will ay mabilis na nagsimulang kumilos patungo kay Meneldor. Bago pa napagtanto ni Meneldor, ginamit ni Will ang kanyang espada upang siya ay mawalan ng malay. Matapos yun, dinakip niya din ang lahat ng kasamahan ni Meneldor. Kalaunan dumating ang mga tao sa lungsod upang makipag-usap kay Will, sinabi na kilala daw nila si Meneldor at ang kanyang grupo, at galing pa sila sa isang nayon mga isang araw na lakad ang layo. Nagtataka ang mga taga-lungsod dahil tinulungan nila si Meneldor sa kagubatan noon, at hindi nila maintindihan kung bakit sila ay gusto niyang patayin ngayon. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang lumapit kay Will at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa lahat. Sa sumunod na araw, kinausap ni Will si Meneldor at ang kanyang grupo. Ibinunyag nila kay Will na sinalakay ng mga halimaw ang kanilang nayon. Maraming tao ang namatay, at ang mga nakaligtas ay kailangang tumakas. Ngayon, wala silang pagkain o matirhan. Sinasabi nila na labis silang nagsisisi sa pagtatangkang patayin ang mga tao sa lungsod, sila ay natakot lang at nagugutom. Si Meneldor ay inamin na lahat ng ito ay kanyang ideya. Galit na galit ang mga tao sa lungsod, at nais nilang maparusahan si Meneldor at ang kanyang mga kasamahan. Si Will ay naiintindihan kung bakit sila nagagalit, subalit nais rin niyang tulungan ang grupo ni Meneldor. Tinanong niya ang mga tao sa lungsod kung ang pagbibigay ba sa kanila ng pera ay makakatulong upang maayos ang mga bagay, at pagkatapos ay pinabilib sila ni Will sa pamamagitan ng paglabas ng isang bag na puno ng mga gintong barya. Ipinaliwanag niya sa kanila na kailangan niya si Meneldor upang tulungan siya na pumunta sa kanyang nayon at pigilan ang mga halimaw. Ang mga tao sa lungsod ay nagdesisyon tungkol dito, at kalaunan ay pumayag din. Naglakad sina Will at Meneldor ng isang araw at sa wakas ay nakarating sa nayon. Si Meneldor ay sinabihan si Will na mag-ingat dahil maraming halimaw na manticore, isang nilalang na may ulo ng tao, katawan ng leon, at mga pakpak ng paniki. Alam ni Will kung ano ang isang manticore, kaya naman napahanga si Meneldor. Magkasama nilang nilabanan ang lahat ng mga halimaw at tuluyang nailigtas ang nayon. Habang naglalakad, nakita nila ang isang sugatang batang lalaki na nakakakilala kay Meneldor. Sinabi sa kanila ng batang lalaki ang tungkol sa mga nakakatakot na halimaw na sumalakay, at hinihintay niya si Meneldor na dumating upang tumulong. Iniabot ng bata ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Meneldor, subalit masyadong natakot si Meneldor at hindi ito tinanggap. Tiningnan ng bata ang kanyang sarili, iniisip kung may mali sa kanya. Gayunpaman si Will ay nakialam at hinawakan ang bata, sinabi sa kanya na pagod lang si Meneldor. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay hinawakan ni Meneldor ang kamay ng bata. Ang bata ay sinabi na matutulog na siya, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata ng tuluyan. Si Will ay agad na nanalangin, hiniling sa Diyos na pangalagaan ang espiritu ng bata. Matapos yun, si Meneldor ay dinala si Will sa isang bahay. Doon, nakilala nila ang isang matandang babae na nagngangalang Marple. Si Will ay nakakaramdam na parang may malakas na multo sa malapit at medyo nag-aalala. Subalit mukhang mabait si Marple at mukhang hindi niya gustong salakayin sila. Sinabi ni Meneldor kay Will na may espesyal na kapangyarihan si Marple, at matutulungan niya ang mga kaluluwa na hanapin ang kanilang daan pabalik sa mundo at maaari ring pagalingin ang mga nasaktan. Si Meneldor ay nalulungkot dahil hindi niya nailigtas si Marple at ang iba pa niyang kaibigan mula sa mga halimaw na sumugod sa kanilang nayon. Si Marple ay sumagot na ayos lang yun, at hindi niya dapat pinahihirapan ang kanyang sarili. Tinanong niya kung maaari ba silang maging magkaibigan ni Will, hanggang sa nagsimulang magliwanag si Marple at lumutang na parang papunta siya sa langit. Nang araw na iyon, binigyan nina Will at Meneldor ng maayos na libing ang mga namatay. Habang gumagawa, nagsimulang magbahagi si Meneldor ng isang kwento kay Will mula sa kanyang nakaraan. Ikinwento niya kung paano nawala ang kanyang ina noong ipinanganak siya at kung paanong walang nakakaalam kung sino ang kanyang ama. Dahil dito ang ilang mga tao sa kanyang nayon ay naging masama sa kanya. Nang siya ay lumaki, siya ay nagpasyang umalis sa kanyang nayon at pumunta sa mga pakikipagsapalaran.
Ngunit, sa isa sa kanyang mga pakikipagsapalaran, may isang tao sa kanyang grupo ang nagtaksil sa kanila at nilaso ng lahat. Nakaligtas si Meneldor at gumanti sa siraulong gumawa nito, subalit namatay ang lahat ng kanyang kaibigan. Matapos yun, nagpatuloy siya ng walang tunay na layunin, hanggang sa matagpuan niya ang tahanan ni Marple. Noong araw na iyon, si Marple ay medyo dalaga pa, at tinulungan niya si Meneldor. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nakita ni Will at Meneldor ang isang higanteng bakulaw na sinusubukan na tirahin ng isang lalaki at isang batang babae. Si Will ay mabilis na tumulong at tinaboy ang bakulaw sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ang batang babae ay sinabi ang kanyang pangalan bilang si Rebina, at siya ay nagpasalamat kay Will sa pagligtas sa kanya. Ang lalaking kasama niya ay si Antonio. Si Rebina ay sinabi sa kanila na dati ay may tindahan si Antonio, subalit ito ay tuluyang nagsarado, kaya ngayon ay naglalakbay sila at nagtitinda ng mga bagay sa kalye. Si Rebina ay sabik na marinig ang tungkol sa lahat ng mga halimaw na natalo ni Will, at nagmungkahi na pumunta silang lahat sa iisang lungsod ng magkasama. Nang makarating sa lungsod, si Rebina ay gumawa ng magagandang musika na nagpahinto sa lahat at nakinig. Si Antonio ay nagkaroon ng ideya. Si Will ay maaaring makatulong sa pagpapagaling ng mga tao at bilang kapalit, ang mga tao ay bibili ng mga bagay kay Antonio. Maya-maya ng gabing iyon, si Rebina ay umawit ng isang espesyal na awitin para lang kina Will at Meneldor. Ang awitin ay patungkol sa tatlong bayani noong unang panahon na pinangalan ng Gus, Vlad at Mary. Si Will ay naging emosyonal nang marinig ang awitin dahil alam niya ang kwentong sinasabi nito. Matapos ang emosyonal na awitin, silang lahat ay lumabas. Si Antonio ay tinanong si Will kung ano ang nais niya para sa higit sa ano paman. Si Will ay sinabi sa kanya na hindi niya gusto ang mga bagay tulad ng ginto o alahas. Sa halip, gusto niyang matutunan ang mga bagong bagay at magkaroon ng mabuting kaibigan. Kinaumagahan, silang lahat ay pumunta sa isa pang lungsod na tinatawag na Whitesides. Tinanong ni Meneldor si Antonio kung ano ang nangyayari sa Whitesides dahil matagal na siyang hindi nakakapunta doon. Si Antonio ay sinabi na may bagong pinuno sa lungsod dahil namatay ang matandang hari. Ngayon, ang anak na babae ng hari ang namamahala, at ang kanyang pangalan ay Owen. Nagpatuloy silang lahat sa paglalakad at pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nakarating na din sila sa lungsod. Si Antonio ay sinabi sa grupo na mula nang magsimula sa pamumuno ang bagong hari na si Owen, ang lungsod ay naging mas busy sa maraming mga tindahan at maraming mga barko na pumapasok. Ang magkakaibigan ay nagpasya na galugarin ang lungsod at tingnan ang lahat ng inaalok nito. Si Will ay namangha sa lahat ng mga bagong bagay na nakikita niya sa lungsod, tulad ng mga ilaw sa mga lansangan, mga lugar para sa mga tao na pumupunta sa banyo, at ibang mga kapaki-pakinabang na bagay. Masaya silang naglakad sa buong lungsod, subalit habang naghahanda silang pumunta sa kanilang mga silid upang magpalipas ng gabi, nakarinig sila ng malakas na alarma. Ito ay isang babala na ang isang dragon ay umaatake sa lungsod. Ang mga sundalo ay mabilis na kumilos upang tulungan ang mga taong nasaktan. Si Will ay agad na tumakbo sa labas upang tingnan kung ano ang nangyayari, at napansin ng mga sundalong nahihirapan sa pakikipaglaban sa dragon. Gustong magpasikat, gumamit siya ng malakas na kidlat para subukan na tirahin ang dragon, subalit gumagalaw ang dragon at umiiwas sa spell. Si Meneldor ay pinagsabihan si Will na hindi niya dapat ginagamit doon ang ganun kalakas na salamangka, sa kadahilanang ito ay maaaring makapatay ng isang tao. Si Will ay inamin ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Ang mga sundalo ay sinabihan si Haring Owen na pumunta sa isang ligtas na lugar, habang sina Meneldor at Will ay sinusubukan na gamitin ang kanilang mahika upang pigilan ang dragon. Nagawa nilang pigilan ang dragon sa loob ng ilang sandali, subalit hindi nagtagal ay nakatakas din. Si Will ay naalala ang kanyang plano na ipakita sa dragon na sila ay masasamang tao, nang sa ganun sila ang puntiryahin nito. Kalaunan ang dragon ay lumipad pababa, handang bitawan ang kanyang apoy sa kanila. Ngunit sa tamang oras, si Will ay gumawa ng isang magical barrier na nagpoprotekta sa kanila at naging sanhi sa pagbagsak ng dragon sa lupa. Habang ang dragon ay nakahiga sa lupa, si Meneldor ay mabilis na inihagis ang isang magic net sa ibabaw ng dragon upang hindi gumalaw. Matapos yun si Will ay buong tapang na lumapit sa dragon at ginamit ang kanyang sibat upang ito ay patayin.
Ang mga tao sa lungsod ay natuwa sa kanilang ginawa at nagpasalamat kay Will, kinilala siya bilang isang bayani. Ang hari ay nabalitaan ang ginawa ni Will at siya ay gustong makilala. Nang si Will ay pumunta upang makita ang hari, agad siyang pinasalamatan nito at sinabing napahanga siya sa kung gaano kalakas ang mahika ni Will. Si Will ay medyo mabait at sinabi sa hari na hindi niya magagawa ang lahat ng iyon ng mag-isa, itinuro kung gaano kalaki ang naitulong ni Meneldor. Gayunpaman ang hari ay mukhang mas interesado kay Will at gustong magbigay ng gantimpala para sa kanyang kabayanihan. Sa una, si Will ay hindi sigurado, subalit kalaunan siya ay nagpas siyang tanggapin ito. Si Will ay ibinunyag sa hari na may iba pang mga lungsod na inaatake din ng mga halimaw, at nagtatanong kung ang hari ay maaaring magpadala ng mga sundalo upang tumulong. Ang hari ay sinabi na malabong mangyari yun dahil mayroon din silang sariling mga problema na dapat harapin at walang sapat na mga sundalo. Si Will ay ayaw na maupo lang sa tabi at walang gawin, kaya naman nagmungkahi siya na kumuha ng sarili niyang grupo ng mga sundalo upang tumulong sa ibang mga lungsod. Iniisip ng hari na ito ay isang matapang na ideya at sumang-ayon, subalit sa isang kondisyon, kailangang sumali ni Will sa mga sundalo ng kanyang kaharian. Si Will ay pumayag at ang hari ay tinawag ang espesyal na pari upang magsagawa ng isang seremonya para sa pagtanggap kay Will bilang sundalo. Matapos yun, si Will ay naging opisyal na sundalo ng kaharian. Kinaumagahan, si Will ay sabik ng makahanap ng mga sundalong gustong tumulong sa kanya na lumaban sa mga demonyo, subalit sa kasamaang palad, karamihan sa mga sundalo ay natatakot at inisip na ito ay masyadong mapanganib. Nang napagtanto ni Will na mukhang wala talagang sasali, isang lalaking nagngangalang Restov ang lumapit. Sinabi niya na nais nilang tulungan si Will kasama ng kanyang mga kaibigan. Sinubukan ni Will na ipaliwanag kay Restov kung gaano kadelikado ang misyon, subalit hindi natatakot si Restov. Siya ay excited na sumama kay Will at ipinakilala ang lahat ng kanyang kaibigan. Sa sumunod na araw, nagkaroon ng espesyal na kaganapan ang hari para kay Will. Ang hari ay ginawang isang kabalyero si Will at siya ay binigyan ng isang espesyal na espada. Kalaunan sina Will, Restov, at lahat ng mga sundalo ay sinimula ng kanilang paglalakbay upang tumulong sa ibang mga lungsod. Nasalubong nila ang mga tao sa kanilang daan at agad na tinulungan. Makalipas ang ilang araw, silang lahat ay nagpasya na magpahinga at magpahangin. Maya-maya si Restov ay ibinunyag kay Will ang isang malungkot na balita. Sinabi na nagpadala siya ng ilan sa kanyang mga sundalo upang tumingin sa paligid ng kagubatan, subalit hindi na sila bumalik. Dapat sila ay babalik sa loob ng 10 araw, subalit ito ay pang 20 araw na ngayon. Nag-aalala, si Will at ang kanyang grupo ay agad na sinimula ng paghahanap sa mga nawawalang sundalo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang mga sundalo, subalit wala na silang buhay. Lumalabas na isang malaking halimaw ang sumalakay sa kanila. Si Will ay sinabihan ng lahat na maging maingat dahil ang mga sundalong sinalakay ay malalakas at may karanasan. Habang sila ay patuloy sa paglalakad, napagtanto ni Will na napapaligiran sila ng mga mapanganib na mahiwagang nilalang. Ang mga halimaw ay agad na umatake. Si Will ay mabilis na gumamit ng magic spell upang bigyan ng lakas ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Matapos yun, isang dambuhalang mahiwagang halimaw ang lumitaw, napag-alaman na siya ring nasa likod sa pagkamatay ng mga nawawalang sundalo. Ang halimaw ay inatake si Meneldor, isa sa mga malalapit na kaibigan ni Will, at siya ay nasugatan ng husto. Kahit na napakaraming nilalang ang umaatake sa kanila, si Will ay sinubukan na tulungan si Meneldor. Ngunit habang busy sa pagtulong sa kaibigan, siya ay tinamaan ng malakas na lightning magic. Dahil dito ay labis na nagalit si Will, sinimulang tirahin ang mga nilalang ng buong lakas, ginamit ang kanyang bagong espada. Si Will ay napalaban ng husto kaya naman sobrang napagod, at nang masigurong okay lang si Meneldor ay bigla siyang nawalan ng malay. Nang siya ay magising kalaunan, nakita niya si Restov. Si Restov ay sinabi kay Will na natutulog pa din si Meneldor subalit ito ay nasa mabuting kalagayan na. Gustuhin man ni Will na makita agad si Meneldor, subalit siya ay sinabihan ni Restov na magpahinga na lang. Si Will ay labis na nasasaktan at sinisisi ang sarili sa nangyari kay Meneldor. Siya ay lumabas kung saan medyo mahina ang ulan, na parang sad boy lang. Pinuntahan niya si Meneldor at tinulungan itong gumaling. Habang ito ay ginagawa,
Sinabi niya kay Meneldor na natatakot siyang mawala ng higit pang mga kaibigan at masakit ang kanyang kalooban dahil hindi niya man lang ito naprotektahan. Habang malalim ang iniisip, si Will ay nagkaroon ng espesyal na sesyon kasama ang Diyosa sa loob ng kanyang isip. Ipinangako niya sa Diyosa na sisikapin niyang iwasan na maulit ang mga pagkakamaling nagawa niya noon, siya ay nagpasyang harapin ang kanyang mga problema ng mag-isa. Kaya, umalis si Will sa lugar kung saan sila nagpapahinga, subalit di rin nagtagal nang mahanap siya ni Meneldor. Nang sila ay magkita, sinabi ni Will kay Meneldor na gusto niyang harapin ang mga mahiwagang halimaw ng mag-isa at ayaw niya ng kahit anumang tulong. Ito ay labis na ikinagalit ni Meneldor, kaya naman sinubukan niyang sapakin si Will. Ngunit mabilis si Will at madali niyang iniwasan ang mga pag-atake ni Meneldor. Sa isang mabilis na paggalaw, tinulak ni Will si Meneldor pababa at sinadyang baliin ang kanyang braso upang hindi siya masundan ni Meneldor. Kahit sobrang sakit ng braso ni Meneldor, hindi siya sumusuko. Gumamit siya ng mahika at tinulak pabalik si Will. Si Will ay pinaalalahanan ni Meneldor na matalik silang magkaibigan at ito ay hindi niya pababayaan, lalo na kapag nasa oras ng kagipitan. Nang marinig ang mga salitang binitawan, si Will ay naging emosyonal at umiyak, at kalaunan ay pumayag na sumama sa kanya si Meneldor. Magkasama silang bumalik sa lungsod at gumawa ng plano upang talunin ang mga mahiwagang halimaw. Kinaumagahan, tinipon nila ang bawat mga sundalong makita nila, tulad ng mga kabalyero at mga taong may alam sa mahika. Magkakasama silang nagmarcha patungo sa kinaroroonan ng mga mahiwagang halimaw. Nang sila ay nakita na paparating, ang mga halimaw ay nagsimulang tumakbo patungo sa kanila upang lumaban. Ngunit sa pagkakataong ito, sina Will, Meneldor, at lahat ng mga sundalo ay maayos na nagtulungan at mabilis na nanalo sa laban. Dahil sa lakas ng loob, sina Will at Meneldor ay nagpatuloy sa paglalakad, sinusubukan na hanapin ang pinakamalaki at nakakatakot na halimaw. Maya-maya ay may biglang naramdaman si Will na kakaiba at sinabihan si Meneldor na huminto, hanggang sa tuluyang lumitaw ang isang dambuhalang halimaw. Ito ay gumagamit ng mahika upang magtago. Sinubukan ni Will na kausapin ang halimaw kung magagawa nilang ayusin ang problema ng hindi nag-aaway, subalit walang pakialam ang halimaw at sila ay inatake. Gamit ang lahat ng kanilang kakayahan at mahika, sina Will at Meneldor ay matagumpay na tinalo ang dambuhalang halimaw. Matapos yun, tiningnan nila ang ilang mga lumang gusali sa malapit, at hulaan kung sino ang kanilang nahanap. Walang iba kundi si Raistov. Nauna na siya at tinalo ang isang dragon na nagtatago sa loob ng isa sa mga gusali.